Anak yan ang mangkukulam. Malas yan, kaya hindi sila mahal ng Diyos kasi gumagawa sila ng masama. Nakakatakot ang pamilya niyan, mga baliw sila. Iyon ang madalas sasabihin sa kanya ng mga tao sa kanilang lugar. Bata pa lang, halos yun na rin ang nakasanayan ni Lenlen na marinig. Kahit sarili nilang mga kamag-anak ay iyon din ang sinasabi sa kanya. Baka nga hindi anak ng tao yan eh. Siguro anak talaga yan ni Satanas kasi mangkukulam ang mama niya. Baka inanakan kapalit ang kapangyarihan na makasira ng buhay ng iba. Nako, para sa akin, bagay lang sa pamilya nilang nangyayari sa kanya. Baka talagang karma na nila yan. Parusa sa kanila ng Diyos. Tingnan mo na lang, matapos pumutok ang balita na mangkukulam sila ay nagkasakit ang kanyang ama. Na-stroke pa. Para bang naging parte na ng buhay niya ang mga masasakit na salita na yon. Parte na ng buhay niya ang kanyang mga panghuhusga. Hanggang sa nakilala niya si Jazairo, isang tao na hindi man lang siya hinusgahan sa kabila ng masasakit na sinasabi ng mga tao sa kanya. Ang siyang tao na maliban sa mga magulang niya ay nagsabi sa kanya ng magaganda. Walang pagkamunghi, walang panidire o takot. You're beautiful, Len. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Wala akong pakialam sa agwat ng estado natin sa buhay. I want to be friends with you. Kamuhian man ako ng lahat at pagsabihan man nila ako ng kung ano-anong masasakit na salita, wala akong pakialam sa kanilang lahat. Maayos na sana ang lahat. Naranasan niya na sana ang maging masaya. Natutunan niya na sanang tanggapin ang lahat matapos dumating si Jazairo sa kanyang buhay. Subalit, mukhang tama ang mga tao sa kanilang lugar. Baka nga isa siyang malas. Baka nga ay may galit sa kanyang mundo. Dahil unti-unti, iniwan siya ng mga taong mahalaga sa kanya. Namatay ang magulang niya. Hindi na ulit bumalik si Jazairo. Unti-unti ang liwanag na inakala niyang nahanap niya na ay naglaho. At ang mundo niya ay tuluyang binalot ng kadiliman. Para bang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Bawat araw ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pakiramdam niya, nalulunod siya sa isang dagat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Walang kamay na inaabot upang siya'y sagipin. Napapagod na siya. Paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya mahihirapan? Kailan niya makakamit ang tunay na kaligayahan? May pag-asa pa ba para sa kanya? O baka ito na ang kanyang kapalaran? Ngunit sa kabila ng lahat, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang humihiling. Umaasang balang araw ay mababago pa rin ang kanyang kwento. Na baka kahit papaano ay may liwanag pang naghihintay sa dulo ng madilim na lagusan na kanyang tinatahak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mangkukulam kasi ang mga magulang niya, kaya sila kinakarma. Oo nga, nakakatakot nga ang bahay nila sa bukid. Ang sabi ng iba pa kapag dumadaan daw doon sa kanila may mga nakasindi laging kandila. Siguro ginagawa nila yung pangkulam para magkapera sila. Dagdag ng isa pa sa mga pinsan ni Lenlen. Kaya siguro hindi rin siya nakapag-aral, ano? Sabi naman ng kaibigan ng pinsan niya si Joey. Oo, bukod sa walang perang magulang niya, natatakot din ang ibang mga bata sa kanila kaya ayaw siyang maging kaklase. Sabi naman ni Penny na pinsan din ni Len. Bakit hinahayaan mo pa rin na pumunta sa bahay niyo ang anak na mangkukulam? Hindi ba dapat matakot kayo sa kanya kasi baka magalit sila sa inyo tapos bigla nila kayong ikulam? Tanong ng isa pang bata. Ang sabi ng mama ko dapat daw wag namin silang galitin kasi baka nga raw kami lang sunod nilang ikulam. Tugon pa ni Joey. Ano bang ginagawa nila sa bahay niyo? Minsan nangungutang ng bigas. Wala na kasi silang makain. Binabayaran naman ba nila? O sisa nung matangkad na bata? Oo, pero matagal. Ang kapatid ni Joey na si Zoe ang sumagot.
Bakit matagal? Kasi nga, wala silang pera. Mahirap lang sila eh. Payag ni Penny sabay tawa. Tiningnan ng mga bata ang 10 taong gulang na si Len. Mag-isang nakaupo sa ugat ng malaking ugat ng puno at pinapakinggan ang sinasabi ng mga bata tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero ang mahalaga, binabayaran pa rin nila, hindi ba? Sabi ng isang batang lalaki na kanina patahimik. Oo nga, pero matagal, tsaka hindi rin namin kinakain ang binabayad nila. Pinapatuka na lang namin sa mga manok ni Papa. Sabi ni Zoe. Bakit naman hindi? Kasi baka mamaya may lason pala sila na nilagay doon, kaya gusto lang namin na mag-ingat. Napayuko lang si Len. Pinigilan niya ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Sa ganitong pagkakataon, dapat lagi lang siyang maging matatag. Dahil ang totoo ay palagi namang nangyayari ang ganito. Pero magkukulang ba talaga ang mga magulang niya? Tanong ng isa pang bata. Ewan, sabay kibit balikat ni Zoe. Iyon ang sabi nila kasi lagi raw na may nakasindi na gasera o kaya kandila sa bahay nila, lalo na tuwing gabi. Tapos minsan, nagsisindi rin sila ng tuyong dahon ng nyog sa harap ng bahay nila. Hindi naman totoo na mangkukulam ang magulang niya. At kaya lang naman sila nagsisindi ng gasera o kaya ito yung dahon ng niyog ay dahil sa wala silang kuryente sa kanilang bahay. Mahal din kasi magpakabit ng ilaw at wala silang sapat na pera. Ang sabi ng mga tao dun sa barangay namin, baka raw anak ng diwata sa bundok ang pinsan mo. Ani ng batang lalaki. Bakit naman? Tanong ni Zoe. Hindi naman sa ganon. Pero nakikita mo bang itsura niya? Maputi siya at saka maganda. Ang sabi ng mga tao ron sa amin, baka anak talaga siya ng diwata. Baka nga, kaya nga siguro sobrang puti niya. Pagsang-ayon naman ni Penny. Hindi rin totoo yon. Hindi siya anak ng diwata. Sadyang pinaglihi lang siya ng kanyang ina sa buko, kaya nagkaroon siya ng kutis na pangmayaman. Sa katunayan ay isa rin yon sa kinaiinisan sa kanya ng mga tiyahin niya. Kasi kahit mahirap lang sila, maganda at makina siya, bagay na hindi nakuha ng mga pinsan niya. Hindi ba kayo natatakot sa kanya? Bakit imbitado pa rin sila dito sa reunion? Natatakot kami, syempre. Kaya nga ayaw namin na makipaglaro sa kanya. Pero kamag-anak pa rin sila ng mga magulang namin. Pahayag ni Penny. Nasaan pa lang kanyang ama? Bakit hindi siya sinama? May sakit na polio at na-stroke din ang kanyang ama kaya hindi na siya nakakapaglakad. Nakahiga lang siya sa kanilang papag. Paliwanag ni Joey. Ako, nakakaawa naman pala ang papa niya. Sabi ng batang lalaki. Hindi kaya. Bagay lang yun sa kanya. Kasi nga, mangkukulam sila. Ang sabi nga ng mama ko, baka raw ay karma na nila yun. Pinikit ni Len ang kanyang mga mata. Isang kilos na tila pagsuko sa ingay ng mundo. Sa ganitong mga pagkakataon, mas pinipili niyang magtago sa sarili niyang isip na para bang isang tahimik na kanlungan mula sa magulong realidad. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata at hinahayaan ang kanyang isipan na maglakbay. Habang tumatagal, pakiramdam niya ay unti-unting naglalaho ang kanyang paligid at ang mga ingay na dati nakakabingi ay humahalo sa mahinang ugong ng hangin. Unti-unting humuhupa hanggang sa wala na siyang marinig. Sa kanyang isip, siya na lamang ang natitira sa mundo. Isang mundong pag-aari niya kung saan ang lahat ng bagay ay kalmado at ang mga mapanghusgang mata ay bigla na lang naglaho. Wala siyang nakikita at wala rin nakakakita sa kanya. Isang sandali ng kapayapaan na tila iniaangat ang bigat ng kanyang damdamin. Nagbibigay sa kanya ng bahagyang ginhawa mula sa mga sugat ng realidad. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya na ganitong paraan ng pagtakas sa magulong mundo. Lagi niyang naaalala ang sinabi ng kanyang mama. Sa tuwing ang mundo ay nagiging magulo at ang mga tao sa paligid ay masyadong mapanghusga, ipikit niya lamang ang kanyang mga mata.
Isipin niya ang isang mundong payapa kung saan siya lang ang tao. Isang lugar na malaya, walang mga matang manghuhusga at walang mga salitang nakakapanakit. Doon sa mundo ng kanyang imahinasyon, malaya siyang gawin ang lahat ng nais niya. Malayo sa bigat ng mga inaasahan at panghuhusga ng iba. Sa paraang ito, natutunan niyang humanap ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Isang kasanayan na nagiging kanlungan niya sa tuwing pinapahirapan siya ng realidad. Siguro nga dahil sa matinding hirap at panghuhusga na pinagdaanan ng kanyang ina, kaya naisip nito ang ganitong paraan bilang kanlungan mula sa mapanlinlang na mundo. Sa dami ng pasakit na dulot ng mga tao, lalo na ng kanilang sariling mga kamag-anak, natutunan ng kanyang ina, ang tanging paraan upang makaligtas ay ang paglikha ng sarili nilang mundong tahimik at ligtas. Sa ganitong paraan, kahit papaano'y gumagaan ang kanilang pakiramdam, na para bang saglit nilang natatakasan ang masalimuot na realidad. Ang payo ng kanyang ina ay naging sandigan nila. Isang tahimik na revolusyon laban sa panghuhusga, na siyang nagpatatag sa kanila sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Bata? Uy, bata! Dahan-dahang minulat ni Len ang kanyang mga mata nang marinig niya ang tinig ng isang batang lalaki. Sa kanyang pagmulat, ang una niya nakita ay ang isang batang nakatayo sa kanyang harapan. Dinudungaw siya habang may malambing na ngiti sa labi. Ang mga mata nito ay mapungay, ngunit puno rin ng kainosentehan at masayang kislap. Tila ba walang anumang alalahanin sa mundo. Sandaling napako ang tingin ni Lenlen sa bata, na para bang ang presensya nito ay nagdala ng kakaibang init at kagaanan sa kanyang pakiramdam. Napalitan ng banayad na takot ang kanyang iniisip ng isang uri ng tahimik na kuryosidad. Sino ka? Tanong niya dito na halos pabulong. Yumuko ito. My name is Jazairo Chavez. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman po si Belenda Delfina Romero. Len na lang po ang itawag mo sa akin. Nauutal niya ang sagot sabay tingin sa paligid at saka lamang niya napagtanto na wala na roon ang mga pinsan at iba pang mga bata. Kanina pa ba sila umalis? Nakatulog ba siya kahit hindi niya namalaya ng pag-alis nila? Your name is beautiful. Bagay na bagay sa'yo. Sabi sa kanya ni Jazairo. Pwede ba ako maupo sa tabi mo? Tiningnan ni Len ang kanyang tabi at saka mabagal siyang tumango. Oo, pwede. Thank you. Sabi ni Jazairo at saka naupo na ito sa kanyang tabi. Ayos ka lang ba? Ha? Oo naman, ayos lang ako. Napansin ko kasi kanina na umiiyak ka. Naisip ko na tila ba binabangungot ka, kaya lumapit ako. Kung ganon ay nakatulong nga pala talaga siya. Akala niya nag-i-imagine lang siya ng mga bagay-bagay kanina. Maayos naman ako. Salamat, sabi niya. That's good to hear. Tsaka ngumiti ulit ito sa kanya. Mag-isa ka lang ba dito? Opo, pero kasama ko po kanina ang mga pinsan ko. Nasaan na sila? Iniwan ka ba nila? Mabagal siyang tumango. Ganun ba? Mabuti na lang pala at napadaan ako dito. Ikaw po ba mag-isa ka lang ba? O sisa niya rin? Oo, namamasyal kasi ako. Namamasyal? Naguguluhan niya ang saad. May magandang pasyalan ba dito? Oo, itong lugar na to mismo. Ito kasi yung unang beses na pumunta ako dito. Dayo ka? Nakangiting tumango ito sa kanya. Oo. Bakit kayo nandito? Bumili ng lupain ng magulang ko. Gusto nilang gawin na azucarera. Tinagilid niya ang ulo sa pagtataka. Azucarera? Ano yun? Yung lupain na pwedeng pagtaniman ng mga tubo. Ginagawang asukal. Kailangan kasi namin yun. Paliwanag nito. Bakit po kailangan nyo yun?
para sa aming business. Anong business niyo? Napakadami niyang mga katanungan. Mabuti na lang at hindi naman naiinis sa kanya si Jazairo. Nagpo-produce ang kumpanya namin ng asukal tsaka mga alcohol beverages tulad ng wines at iba pang alcoholic beverages. Meron din kaming honey rice. Namangha siya sa sinabi nito. Wow, siguro malaki ang business niyo, no? Hindi naman, sakto lang. Pinapalawak pa lang namin. Nakakatuwa naman. May nakakausap ako na kagaya mo. Masaya niyang sabi. Ikaw, anong negosyo ng pamilya mo? Umiling si Len. Wala kaming negosyo. Sa bundok ng Elena kami nakatira. Bumaba lang kami dito para dumalo sa reunion ng pamilya ng aking ina. Imbitado kasi kami. Ganun ba? Maganda ba doon sa may inyo? Oo, maganda. Maraming punong kahoy tsaka tahimik. Tanging huni ng ibon lang ang maririnig mo. Pero kami lang nakatira ron. Aniya. Bakit kayo lang? Wala ba kayong mga kapitbahay doon? Pang-usisa ni Jazairo. Dati meron naman pero nagsibabaan na silang lahat. Mas pinili nila na sa baba ng Mount Elena na sila manirahan. Is that so? Sobrang peaceful dun sa inyo. I love peaceful places. Sabi ni Jazairo nang may ngiti. Opo, sobrang peaceful po talaga ron sa amin. Masaya niya namang sagot. Ikaw po ba? Saan ka po nakatira sa Maynila? May bahay kami sa Cavite. Pero bihira lang kami roon. Sa Italy talaga kami nakatira. Malayo po pala. Sabi niya. Pero bakit doon na po kayo nakatira? Italyano kasi ang aking ama. Paliwanag nito. Pero ang galing mong magtagalog. My mother is half Filipina at sa Pilipinas din ako pinanganak. I also have Tagalog tutor. Masaya ako na po mo ang galing ko sa lengguwahe. Parati kasi ako nai-insecure sa pagtatagalog ko. Feeling ko hindi pa ako ganun kagaling. Hindi, magaling ka po. Nakakatuwa ang pakinggan ng pagsasalita mo may kakaiba. Sad niya naman. Ang ngiti sa labi niya ay hindi pa rin nawawala. Oh, it must be my accent. Ang sabi naman ni Jazairo. The next time na babalik ako dito, I promise, mas magaling na ako magtagalog nun. Patuloy pa rin ang ngiti ni Len habang sunod-sunod siyang tumango. Puno ng kasiyahan habang kausap si Jazairo. Napakasaya ng kanyang pakiramdam. Isang uri ng kasiyahan na bihira niyang maramdaman. Siguro dahil sa pagiging mabait nito at higit sa lahat, wala siyang nakikitang bahid ng panghuhusga sa mga mata nito. Sa halip, ang mga mata ni Jazairo ay tila puno ng pangunawa at pagkakaibigan na para bang sapat na ang presensya nito upang pawiin ang bigat ng kanyang mundo. Dagdagan pa ng ngiti nitong napakagaan. Parang ang bawat salita at kilos nito ay nagdadala ng init at liwanag na ngayon lang niya naramdaman mula sa ibang tao. Kahit pakakakilala pa lamang nila, ngayon lang siya naging ganito kakomportable. Para bang itong kaibigan na matagal niya nang hinihintay na dumating? Ilang taon ka na pala? Palagi ka nagpupo sa akin. Pakiramdam ko tuloy napakatanda ko na. Pabiro nitong sinabi. 10 na ako. Sa susunod na buwan ay aking 11 kaarawan. Napatango si Jazairo. 30 na ako, ibig sabihin ay kuya mo na ako. Kuya Jazairo na lang itawag mo sa akin. Naninigurado na tiningnan siya nito. Sigurado ka ba na pwede kitang tawagin Kuya Jazairo? Oo naman, bakit hindi? Kasi nag-aalangan siya ng ilang sandali bago umiling. Wala naman. Sabay ngiti niya dito. Oo nga pala, hindi ba't ito ang unang punta mo rito? Oo, bakit? Paano ka makakabalik sa inyo kung wala kang kasama? Natatandaan mo ba ang dinaanan mo? Tanong niya. Natatandaan mo naman, tsaka nag-iwan din ako ng palatandaan sa dinaanan ko. Susundan ko na lang mamaya pag uuwi na ako. Sabi nito sabay turo sa maliit na bato na iniwan nito.
Sabi niya at nabatango. Sumandal si Jazairo sa malaking puno tsaka tiningnan ang berdeng dahon na isinasayaw ng malamig na simoy ng hangin. Anong grade mo na sa susunod na pasukan, Len? Maya-maya ay tanong ni Jazairo. Hindi ako nag-aaral, tugon niya. Bakit hindi? Wala kasi kami sapat na pera. Pagka-graduate ko sa grade 3, pinatigil muna ako ng magulang ko, lalo na nung nagkasakit si Papa ng polio, tsaka na-stroke din siya. Sabi nila sa akin kapag daw may pera na kami, tsaka lang ako makakabalik sa pag-aaral. Oh, tila nadama rin ni Jazairo ang lungkot sa kanyang himig. Kamusta na ang papa mo ngayon? Hindi pa rin siya nakakalakad. Ganun ba? Pasensya na sa pagtanong, na curious lang ako. Sabi nito. Ayos lang yun? Pareho sila na natahimik matapos nun. Nang tingnan niya ang mukha ni Jazairo ay napansin niya ang lungkot nito para sa kanya. Kaya naman para pagaanin ang sitwasyon, kaagad na iniba ni Len ang usapan nila. Ang ganda ng panahon ngayon, ano? Sabi ni Len. Oo nga, hindi gaano mainit. Wika naman ni Jazairo. Ganitong panahon ang gusto ko. Maganda kasi tumambay sa labas kapag ganito. Ako rin. Nung wala pang sakit ang aking ama, madalas akong sumama sa kanya para paliguin ang aming mga kalabaw. Gumuhit ang matamis na ngiti sa kanyang labi matapos muling sumagi sa isip niya ang isang masayang alaala. Nasubukan mo namang sumakay sa kalabaw, Kuya Jazairo? Hindi pa. Pero ang sabi ng isang asyendero, papasakayin niya raw ako sa alaga nilang kalabaw para masubukan ko. Naku, tsak na magugustuhan mo yun. Masaya kasi yun. Binaling ni Jazairo ang tingin sa kanya. Gusto mo ba sumakay ulit sa kalabaw? Pwede naman na sabay natin subukan yun. Pwede kang bumisita sa lupain namin na bibili namin. Sabay natin ikutin yun. Gusto ko sana, kaso tiyak naman na hindi ako papayagan ng mama ko. Tsaka kailangan ko rin siyang tulungan na alagaan si Papa. Ganun ba? Sige, maybe next time then. Ngumiti siya tsaka tumango dito. Oo, next time. Hindi ba't ang sabi mo ibabalik ka rin ulit dito? Oo, maaari kasi na ako mag-manage ng business namin. Nako, ang galing mo naman pala. Salamat, but it's hard actually. Bakit naman? Kasi bata pa lang ako, may nakapatong na agad na responsibilidad sa balikat ko. Nag-iisang anak lang ako kaya kapag dumating na ang araw, wala akong magiging katuwang sa lahat. Paliwanag nito. Sa tingin ko ay maganda nga yun kasi bata ka pa lang, alam mo na agad kung anong magiging kapalaran at future mo. Ako kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong magiging future ko. Kung anong gagawin ko kapag nasa tamang edad na ako. You're still young. Hindi mo naman kailangan na ma-figure out ang lahat sa edad mong yan. Mataman itong sinabi. Sa edad mong yan, hindi mo pa dapat na inaalala ang future mo. Kailangan ay enjoy mo ang pagiging bata. Napangiti ulit siya habang nakatitig kay Jazairo. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Bakit kang umingiti? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala. Kung magsalita ka kasi para kang mama ko lang. Lagi niya kasing sinasabi sa akin ng ganyan. Sabi niya, kailangan ko raw muna na i-enjoy ang pagkabata ko kasi para sa hinaharap ng buhay ng isang tao. Minsan lang daw tayo magiging bata. Napangiti rin ito. Talaga? Para na ba ako matanda ako magsalita? Tumango si Len. Oo. Sabay tawa niya na sinasabayan din ito. Umihip ulit ang hangin dahilan ng halos bagyong pag-aliw-iw ng mga dahon sa puno, kaya pareho silang napatingala roon. Hindi alam ni Len kung ilang oras na silang nag-uusap ni Jazairo. Ngunit nung malapit ng lumubog ang araw, nagpaalam na sila sa isa't isa. Baka kasi dumilim na sa dadaanan ni Jazairo pabalik. Hindi pa naman ito kabisado ang pasikot-sikot sa lugar. Anak, saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Nag-aalala na sabi sa kanya ng kanyang ina. Natulog po ako sa ilalim ng malaking puno. Sagot niya. Lumayo ka? Opo.
Dumaan ang awa sa mga mata nito. Inaway ka na naman ba ng mga pinsan mo? Opo, kaya pinili ko pong lumayo sa kanila. Mabuti na lang po at may nakilala akong bagong kaibigan. Yun, nag-usap kami. Paliwanag ni Len. Bakit po pala basang-basa ang suot mo, Mama? Ano po nangyari? Eto ba? Napahawak ang kanyang ina sa suot nitong damit. Kasi ako ang naghugas ng mga pinggan. Iyon po bang gusto nila? Oo nakakahiya naman at tanggihan. Lalo pat kumain din naman ako. Tapos nagbalot din ako ng para sa inyo ng papa mo. Tumagal ang titig niya sa suot ng damit ng kanyang ina. Pasensya na po kung umalis ako. Hindi po tuloy kita natulungan na maghugas. Ayos lang yun, anak. Ang mahalaga ay nagkaroon ka ng bagong kaibigan. Sabay ngitiin ng mama niya. Tara na, umuwi na tayo. Baka nagugutom na at nag-aalala ng papa mo. Tapos naman na ako maglinis. Sige po, tugon niya. Mahigpit na humawak si Len sa kamay ng kanyang ina tsaka tahimik na nililingon ang bahay ng kanyang tiyahin. Sa dami ng mga kapatid ng kanyang ina, wala man lang ni isa sa kanila ang nag-abala na lumabas. Kahit upang ihatid man lang sila ng tingin. Isang masakit na realidad na unti-unting bumibigat sa kanyang damdamin. Alam niyang wala rin na isa sa mga kapatid ng kanyang ina ang tumulong dito kanina sa paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng kalat. Palagi na lang ganon. Tuwing may pagtitipon, ang mama niya ang lagi inuutusan na para bang isa itong katulong sa halip na kapatid. Nakita niya rin ang bahagyang pagyuko ng balikat ng kanyang ina. Tila pasa nito ang bigat ng bawat pangmamaliit at kawalang galang. Napapikit si Len. Pilit na nilulunok ang pait sa kanyang lalamunan. Sabay humigpit pa ang hawak niya sa kamay ng ina. Nakabalik na pala kayong dalawa. Nahihirapan na sabi ng kanyang ama nang makita silang pumasok sa loob. Papa! Mabilis siyang lumapit sa tabi ng ama at saka niyakap ito ng mahigpit. Namiss po kita, Papa. Jesus! Bagaman nahihirapan dahil sa sakit at pagka-stroke, ngumiti ang kanyang ama at ang nanginginig nitong kamay ay umangat para haplusin ang buhok niya. Itong anak ko talaga. Ilang oras na lang nalalayo sa akin, miss na agad ako. Humagikik si Len. Siyempre po, Papa. Ang kanyang ina naman ay nakangiti rin habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ilang sandali lang din ay naghanda na ang mama niya para makakain na raw sila. Nagbalot ako ng pagkain para sa inyo. Kumain na kayo. Hindi ka ba kumain doon, anak? Ang tanong ng kanyang ama dahil agad na sinunggaban niya ang pagkain na para bang sobrang gutom na gutom siya. Hindi po, Papa. Nakatulog po kasi ako sa malayo. Sagot niya habang ang bibig ay punong-puno na ng pansit. Tila naunawaan naman agad ng kanyang ama kung ano nangyari dahil napatingin ito sa kanyang ina. Nag-iwas ang tingin naman ng mama niya na para bang ayaw nitong ipakita sa kanyang ama na nasasaktan at nalulungkot din ito. Muling iniangat ang kanyang ama ang nanginginig nitong kamay tsaka hinaplos ang kanyang buhok. Kumain ka lang, anak. Damihan mo ang kain mo para mabilis kang lumaki. Ginitian ni Lenlen ang kanyang ama. Opo, Papa. Ikaw din po, kumain ka na rin po. Tumango lamang sa kanya ang papa niya tsaka iniwas ito ang tingin. Sa pag-iwas ito ng tingin, tuluyan ang bumagsak ang luha sa mga mata nito. Napalihim at tsaka mabilis din itong pinahid. Doon muna ako sa kusina. Garal-gal ang boses na sabi ng kanyang ama. Nagtataka na sinundan niya ng tingin ng mama niya hanggang sa makapasok ito sa kanilang munting kusina. At sa kusina na yon, hinayaan ng kanyang ina na bumuhos ang luha na kanina pa nitong pinipigilan na malaglag. Lumipas ang mga linggo at buwan at wala nang balita si Len tungkol sa kanyang bagong kaibigan. Pilit niyang inalala ang mga huling sinabi nito bago sila naghiwalay noong araw na nagkakalala sila. Sinabi nito na hindi magtatagal sa Elena ang kanilang pamilya at babalik din sila agad sa Italy dahil doon pa ito mag-aaral. Siguro nga naisip niya, bumalik na si Jazairo sa Italy. Tulad ng sinabi nito, bagamat saglit lang silang nagkasama, parang may naiwan itong bakas sa kanyang buhay.
Isang simpleng alaala ng tunay na pakikipagkaibigan na walang halong panghuhusga. Sa tuwing naiisip niya ito, napapangiti siya. Kahit pa may bahagyang kirot sa puso dahil sa hindi niya alam kung muli pa silang magtatakbo. Sa kanyang ika-12 kaarawan, isang biyaya ang dumating kay Len. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makabalik sa pag-aaral. Salamat sa bagong trabaho ng kanyang ina bilang isang labandera. Kahit papaano ay naitatawid nila ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang simpleng pagkakataon na makabalik sa eskwela ay parang liwanag para kay Len. Isang simula ng bagong pag-asa. Ngunit hindi naging madali ang pagbabalik niya. Madalas siyang kutsain ng mga kaklase niya. Tinatawag siyang anak ng mangkukulam na may lahi pa raw ng diwata. Bukod pa roon, siya rin ang pinakamatanda sa kanilang klase. Dahilan upang mas mapansin siya at gawing tampulan ng biro. Sa kabila ng sakit na dulot nito, pinipili niyang manahimik. Hindi niya masabi ang sa kanyang magulang ang nararanasan niya sa paaralan. Ayaw niya madagdagan ang mga alalahanin ng mga ito. At higit sa lahat, ayaw niyang marinig na muli nilang sisihin ang kanilang mga sarili dahil sa mga sakripisyo na ginagawa nila para sa kanya. Sa halip, tinatanggap niya ang lahat ng sakit. Tahimik na kinikimkim ang bawat sugat at iniisip na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng landas tungo sa mas magandang kinabukasan. Sa kanyang ika-13 kaarawan, nakatanggap siya ng scholarship mula sa kanilang mayor. Labis na nagalit ang pinsan niya dahil doon. Kung ano-anong mga masasakit na salita sinabi nila sa kanya. Kung ano-anong mga paninira ang kanilang ginagawa na para bang siya na ang pinakamasamang tao sa mundo. Ngunit hindi siya nagpadala sa kanilang mga sinasabi sa kanya. Mas pinili niyang magtiwala sa kanyang sarili. Mas pinili niya magpatuloy dahil ang gusto niya ay ang maihahon sa hirap ang magulang niya. Noong ika-14 na kaarawan niya, bumalik si Jazairo sa San Elana. Ibang-iba na ang itsura nito. Mas tumangkad at talagang binatang-binata ng itsura kahit pa 17 taong gulang pa lamang ito. Len, may sayawan mamaya sa baryo, pupunta ka ba? Tanong kay Len at Guadalupe, isa ito sa mga katulong sa bahay ng kanilang mayor. Tuwing weekend kasi tumutulong din siya sa mga gawain sa bahay ng kanilang mayor para na rin may pandagdag siya sa kanyang allowance. Hindi ko po sigurado, Chang. Baka po kasi hindi ako payagan ni Mama. Tutulungan ko pa po kasi siyang alagaan si Papa. Sagot niya. Bihira lang naman ang kasiyahan na yon dito sa ating lugar. Tsak napapayagan ka ng mama mo. Hinarap ako ni Chang at pinatay niya rin ang hose na hawak. Pumunta ka na. Tsak na mag-e-enjoy ka ron. Pwede kang sumama sa apo kong si Jared. Tumango naman si Len at saka ngumiti. Susubukan ko po, Chang. Sa lahat ng dalagita dito sa ating lugar, parang ikaw lang yatang hindi excited para sa sayawan mamaya. Wala ka pa bang nobyo, Ineng? Nobyo? Nako, wala po. Napakabata ako pa po para sa mga ganyan. Sabi niya sabay awkward na natawa. Sus, karamihan sa mga dalagindi ngayong nakasing edad mo ay may mga nobyo na. Biglang sumagi sa isip niya ang kanyang mga pinsan na mas matanda at bata lang sa kanya ng ilang taon pero may mga girlfriend at boyfriend na. Samantalang si Lenlen, wala pa talaga sa isip ang ganong mga bagay. Mas gusto niya mag-focus sa kanyang pag-aaral para sa magulang niya. Wala pa po sa isip ko mga ganong bagay, sabi niya kay Guadalupe. Mabuti yan, sabi ng matanda. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Huwag mong gayahin ng ibang mga dalagita riyan na mas inuuna ang pagnonobyo kaysa ang kanilang mga pag-aaral at pangarap. Opo, gusto ko rin pong ituon muna ang aking buong atensyon sa pag-aaral para po sa mga magulang ko. Abay, napakaswerte talaga ng mga magulang mo sa'yo. Hindi ka lang maganda, mabait at talagang masipag din. Sabi nito kaya napangiti siya. Bihira lang talaga siyang mapuri ng ganon. Ang madalas niya kasing marinig na sabihin tungkol sa kanya ay puro mga masasakit na salita. Kaya naman sa tuwing may mga papuri siyang natatanggap, ang saya-saya ng kanyang puso.
Maaga siyang natapos sa gawain ng araw na yon, kung kaya'y maaga rin siya nakaakyat sa bukid pabalik sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa kanilang bahay ay naroon ang kanyang ina, nagwawalis. "Oh, anak, nakauwi ka na pala," sabi nito nang makita siya. "Maaga pong natapos ang gawain ko kaya nakauwi agad ako," aniya sabay yakap sa kanyang ina. "Si Papa po?" Nagpapahinga pa siya sa loob. "Puntahan ko lang po," paalam niya. Nakangiti na tumango naman ang mama niya at pinagmasdan siyang tumakbo papasok sa kanilang bahay. "Papa, nakauwi na po ko," masaya niyang sabi. Nakita niya ang ama na nakaupo sa upuan nito. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at nang makita siya ay agad na gumuhit ang matamis na ngiti sa labi nito. Si Landa naman na mabilis lumapit sa ama at niyakap ito. Sa nakalipas na taon ay hindi malang umayos ang kalagayan ng kanyang ama. Ngayon nga ay hindi na ito makapagsalita. Ngunit nananatili pa rin itong masayahin. "Mabuti na lang po at maaga ako natapos sa mga gawain ko kaya maaga po ako nakauwi," sabi niya at naupo sa tabi nito para hilutin ang kamay ng kanyang ama. Marami siyang mga kinakwento sa kanyang ama na masaya naman siyang pinapakinggan. Maya-maya pa ay pumasok na sa loob ang mama niyang tapos nang magwalis. "Anak, ayaw mo bang pumunta sa sayawan sa baryo mamaya?" tanong ng mama niya, kaya nahihiya niya itong tiningnan. Sa totoo lang ay gusto niya rin na pumunta. Sa nakalipas sa mga taon kasi ay hindi siya pumupunta sa mga ganoon. Wala kasi siyang kasama kasi ayaw naman siyang kasama ng mga pinsan niya. Ngayon lang din siya na-curious sa kung anong meron doon. "Huwag ka nang mahiya. Kung gusto mong pumunta, papayagan ka namin ng papa mo." "Pero paano po kayo ni Papa dito?" tanong niya. "Ayos na kami dito. Wala naman na akong gawain." "Pwede po ba talaga akong pumunta ron?" tanong niya at baka sa kanyang boses ang labis sa excitement. "Oo naman. Basta umuwi ka bago dumilim ang daanan mo. Tsaka mag-iingat ka rin doon, ha? Huwag kang sasama kung kani-kanino." "Lahat naman po sila ay takot sa akin kaya magiging maayos ang poko roon." Tsaka tumayo siya. "Pupunta po pala ako ngayon, mama. Titinan ko lang kung anong meron doon tsaka uuwi din agad ako." "O siya, sige. Pero wala ka bang balak na magpalit ng damit?" Tiningnan ni Lenlen ang suot na t-shirt at lumang jeans. Wala na po. Maayos naman na po siguro ang suot ko na to." "Nako, magpalit ka. Isuot mo yung puting bestida mo," sabi nito. Tumalima si Lenlen at maingat na isinuot ang bestidang regalo ng kanyang ina noong kanyang 13 kaarawan. Ang simpleng tela nito ay lalong nagtingkad sa kanyang kagandahan. Ang kanyang kutis sa animoy porselana ay naging mas kapansin-pansin. Bago siya tuluyang umalis, narinig niyang muli ang paalala ng kanyang ina. "Mag-iingat ka, anak, ha?" na may halong lambing. Pagdating niya sa baryo, agad siyang napangiti habang pinagmamasdan ng kasiyahan sa paligid. Ang mga makukulay na banderitas na naglalambitin sa ere ay tila nagsasayaw sa bawat ihip ng hangin. At ang mga tindahan ng lobo, kakanin at iba't ibang pagkain ay nagdudulot ng matamis sa samyo na nagpagana sa bawat nagdaraang bisita. Ang tunog ng tawanan, musika at usapan ay bumabalot sa buong baryo, nagpapahiwatig ng masiglang pagdiriwang. Habang naglalakad, niligpit niya ang isang tikwas ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin kaya bahagyang napapikit si Len. Ninanamnam ang preskong hangin na tila nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang puting bestida niya ay bahagyang napalipad at ang kanyang anyo ay para bang kuha mula sa isang larawang perpekto. Isang inosente at kaakit-akit na presensya sa gitna ng masayang kaguluhan ng fiesta. "Len!" Nginitian niya si Jared, ang apo ni Tia Guadalupe na mas matanda lang sa kanya ng 2 taon. Lumapit ito sa kanya na ang ngiti ay palaki ng palaki. "Pupunta ka ba sa sayawan?" tanong ni Jared. Oo, pero manonood lang ako. Pupunta ka rin ba?" "Oo, tara, sabay na tayong pumunta."
Yakag pa nito kaya hindi na siya tumanggi at sumunod na siya rito. Baka makita ka ng mga kaklase mo at kung anong sabihin nila kasi magkasama tayo. Nag-alala na sabi niya kay Jared. Hayaan mo sila. Hindi naman sila naniniwala na makukulam kayo eh. Ang mga babae ko lang nakaklase naniniwala sa ganun. Nag-aalangan niya pa rin itong tiningnan. Hindi ba sila magagalit sa'yo kasi kasama mo ko? Hindi, hayaan mo ng mga yon. Pagdating nila sa plaza, marami na agad ang mga tao roon. Nang iba ay sumasayaw na ng budots. Ang saya pala dito. Manghang sabi niya. Bakit? Ito ba ang unang beses na pumunta ka sa ganito? Tanong ni Jared. Oo, ngayon lang. Bakit hindi ka pumunta last year? Wala kasi akong kasama tsaka tinulungan ko rin si mama na alagaan ang aking ama. Paliwanag niya habang mangha pa rin ginagala ang paningin sa paligid nila. Hindi nagtagal ay namataan niya na ang mga pinsan niya na punong-puno na naman ang panghuhusga ang mga mata habang nakatingin sa kanya. May kung ano pa silang binubulong sa kanilang mga kaibigan, kung kaya ay napayuko na lamang si Lenlen. Hindi mo pala talaga ka-close ang mga pinsan mo? Sabi sa kanya ni Jared. Oo, natatakot kasi sila sa akin. Sagot niya tsaka sandali lang ito ang tiningnan. Nagkunot noo sa kanya si Jared. Bakit? Hindi ka naman nakakatakot ah. Maganda ka nga eh. Kahit sino ay sinasabing mas maganda ka kaysa sa mga pinsan mo. Uy, wag ka magsabi ng ganyan. Baka mamaya marinig ka ng mga pinsan ko, lalo lang silang magagalit. Senyorito, masaya po talaga dito. Boses yun ng isang lalaki. Oo nga, ang daming makukulay na mga banderitas. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nang sandaling marinig niya ang pamilyar na tinig na iyon, agad siyang lumingon at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Jazairo. Kasama ang isa sa mga tauhan ng magulang nito. Kuya Jazairo? Masayang hiyaw niya. Sa labis na saya nang makita ito, mabilis siyang tumakbo papalapit dito at saka bigla niya itong niyakap. Sandali namang natigilan si Jazairo, ngunit nakabawi rin kaagad. Namiss kita, dagdag niya. Maging ang mga pinsan ni Lenlen ay nagulat din habang nakatingin sa kanila. Akala ko umuwi ka na sa Italy. Tanong niya dito nang humiwalay na siya dito. Yes, pero bumalik din kami ulit dito kahapon. Nagkaroon kasi ng kaunting problema sa azucarera. Sagot nito sabay sulyap kay Jared na lumapit din sa kanila. Who is he? Nilingon niya si Jared na ang mga mata ay nagtatanong habang nakatingin din sa kanya. Siya si Jared, kaibigan ko. Apo siya ni Chango Dalupe. Paliwanag niya. Magkasama kayong pumunta dito? Tanong muli ni Jazairo. Oo, nagkasalubong kasi kami kanina. Sagot niya. Ikaw, sino pang kasama mo? Si Tangman siya lang. Tugon nito. Are you here to dance? Manonood lang ako. Tsak na wala namang may gusto na isayaw ako dito. Anong wala? Nandito kaya ako. Singit naman ni Jared. Natatawa niya itong tiningnan. Huwag kang magbiro dyan, Jared. Hindi naman ako nagbibiro ah. Sabi pa ni Jared pero hindi niya ito pinaniwalaan. Ikaw, Kuya Jazairo, nandito ka ba para makisayaw? Tanong niya. No. Tsaka tumingin ito sa mga sumasayaw. But it looks fun. Tumingin din siya roon. Mukha nga masaya. Dahil tinawag si Jared ng mga kaibigan at kaklase nito, naiwan siya kasama si Jazairo. Ang kasama naman ni Jazairo ay nagpaalam na maglalaro lang daw ng color game, kaya pinayagan ni Jazairo. Gusto mo bang matikman ang tinitinda nila? Tanong sa kanya ni Jazairo nang makita nitong nakatingin siya sa mga nagtitinda ng kakanin. Nahihiya niya itong tiningnan. Wala akong dalang pera eh. Saka na lang siguro. May dala ako, lilibre kita. Alok pa nito. Naku, hindi na. Ayos lang ako. Nakakahiya naman sa'yo. Bakit ka naman nahihiya sa akin? We are friends. Sabi nito sabay hawak sa kamay niya para lumapit sila sa nagtitinda.
San dyan ang gusto mo? Sigurado ka bang ililibre mo ako? Nag-aalangan na tanong niya. Oo naman. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. I'll buy anything for you. Uminit ang kanyang pisngi na mapansin niya na nasa kanya ang tingin ng dalawang tindera. Parang nanunukso pa. Kahit anong puto bumbong na lang. Anything else? Wala na. Tumango si Jazairo at binalik ang tingin sa dalawang tindera. Dalawa po nitong puto bumbong, tsaka naglabas ito ng 1,000 mula sa makapal nitong wallet, kung kaya'y napakamot ang tindera sa ulo dahil wala atang panukli. Masarap ba? Tanong nito nang matikman niya na ang pinabili niya. Tumango siya. Oo, masarap. Tikman mo. Sabay lapit niya ng kanyang kinakain sa bibig nito at kahit na may puto bumbong din na hawak si Jazairo, kumagat din ito roon at saka tumango. Masarap nga. Matapos nila roon, inilibre pa siya ni Jazairo sa iba pang mga bilihan. Bumalik lang sila sa plaza nang busog na sila at nagsisimula na rin ang sayawan. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan niya ang mga binata at dalaga na nagsasayaw. Ang iba ay nagkakahiyaan pa. Meron pa na para bang napipilitan lang. Siyempre, meron din namang mga sweet. Ang gaganda ng mga dalaga at gwapo rin ng mga binata. Nang hawakan ni Jazairo ang kanyang kamay, napatingin siya dito. Let's dance? Sabi nito sa kanya. Ha? Pero hindi ako marunong sumayaw. Nahihiya niyang sinabi. It's okay. Sumunod siya kay Jazairo, papunta sa gitna at saka hinayaan na ito mismo maglagay ng kanyang kamay sa balikat nito at ang humawak din ito sa kanyang bewang. Sweet at slow ang kanta at mabagal lang din ang kanilang pagsayaw. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso na para bang makakawala na ito at ang pisngi niya ay nag-iinit din. Kinakabahan siya pero at the same time ay natutuwa rin siya. Are you okay? Tanong nito nang mapatingin siya sa mga mata nito. Ha? Oo, ayos lang ako. Ikaw? I'm also fine. Sagot nito na tumagal ang titig nito sa kanya at unti-unti rin na gumuhit ang ngiti sa labi at maging sa mga mata nito. Sei davvero bellissima. Ha? Ano ka mo? Sabay lapit niya dito. Anong sabi mo? Umiling ito ngunit ang kislap sa mga mata ay hindi pa rin nawawala. Nothing. Maya-maya pa ay lumapit sa kanilang mga pinsan niya. Kasayaw nila ang kanilang mga kasintahan. Maging ang mga kaibigan niya ay naroon din. Ay, anong klaseng gayuma naman kayang ginamit ni Len para mapalapit niya sa kanya ang mga kasayaw niya ngayon? Parinig ni Zoe. Nako, hindi naman kaya pinakulam niya ang mga kawawang lalaki sa mama niyang isang mangkukulam? Patutsada naman ni Penny sabay tawa. OMG, baka nga, sabi naman ng kaibigan nila. Nakakaawa naman ng lalaki. Baka nga tinakot pa siya ng pamilya ni Lenlen ng mga mangkukulam. True, OMG, ang gwapo niya pa naman. Tapos kukulamin lang ng mama ni Lenlen. Hay, napakasama talaga ng mama niya. Kaya sila kinakarme. Nahihiya na ibinalik ni Lenlen ang kanyang tingin kay Jazairo na halatang nagpipigil lang ng galit. Nang akmang magsasalita na ito, kaagad niya itong pinakalma kaya malamlam ang mga mata na napatingin nito sa kanya. Ayos lang, hayaan mo sila, sabi niya dito. Napansin siguro ni Jazairo na hindi na siya komportable dahil nasa malapit ang mga pinsan. Kaya ito nang nagilas sa kanya palayo sa dance floor at naupo na lang sila sa gilid. Naupo silang dalawa sa gilid. Ang akala niya ay magtatanong sa kanya si Jazairo kung anong ibig sabihin ng mga sinabi ng pinsan niya kanina. Subalit, hindi ito nagtanong. Ilang sandali pa ay mas lalo pang dumami ang mga taong dumating. Ang dalaga ay napakaganda ng mga kasuotan at talaga namang sobrang gaganda. Noon lang siya biglang nakaramdam ng panliliit sa kanyang sarili. Pakiramdam niya kasi ay siya lang ang pinakapangit doon. Hindi naman sa sinasabi niya na pangit ang biniling damit sa kanya ng mama niya.
Sa katunayan, ang dress na suot-suot niya ngayon ay ang pinakamaganda sa lahat ng mga damit niya. Ngunit pagdating sa itsura, pakiramdam ni Lenlen, walang-wala siya. Kahit ang mga pinsan niya ay talaga namang sobrang kaganda. "Are you okay, Len?" Banayad na tanong sa kanya ni Jazairo. Tinungnan niya ito at saka tinanguan. Oo, ayos lang ako." "Are you sure?" Panigurado pa nito. Tumango siya at saka binalik ang tingin sa harapan. "Ang gaganda nila, no?" "Maganda ka rin naman ah." "Talaga?" Saka tinignan niya ulit ito. "Yeah, you're beautiful. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko." Muling nag-init ang kanyang pisngi dahil sa sinabi nito. "Naku, ikaw talaga, binola mo pa ako." "Hindi naman ako nang bobola. You're really beautiful," sabi nito. Nahihiya niya itong nginitian. Salamat. Sobrang memorable para kay Len ang araw na iyon dahil bukod sa iyon ang unang beses na pumunta siya sa ganoong kasiyahan sa kanilang lugar, kasama niya rin si Jazairo. Iyon nga lang matapos noon, naging matunog sa kanilang lugar na kinulam daw ng mama niya si Jazairo at tinakot daw ito para lumapit at makipagkaibigan sa kanya. "Pasensya ka na sa mga balitang kumakalat tungkol sa atin, ha?" sabi niya kay Jazairo nung magkita muli sila. Nandito sila ngayon sa ilalim ng malaking puno kung saan sila unang nagkita at pareho nilang nakaupo sa ilalim. "It's okay. Hindi mo naman kontrolado ang isip at bibig ng ibang tao. Wala kang kasalanan." Nakangiting sabi nito. Tungkol din pala sa mga sinabi niya, hindi totoong mangkukulam ang mama ko. Mabuting tao siya. Sadyang mahirap lang kami kaya kakaibang tingin nilang lahat sa amin. Paliwanag niya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Catrice Puig na nakikinig all the way from Kuwait. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Alam ko namang hindi totoo ang sinasabi nila tungkol sa inyo. We're friends. Kilala kita. At alam ko kung ano ang totoo. Sadyang minsan masyado lang talagang judgmental ang mga tao. Seryosong sabi, Jazairo. But don't worry, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo dahil lang sa sinabi ng ibang tao. Salamat kung ganon pero hindi niya agad na ituloy ang kanyang sasabihin kaya naman nagtataka siyang binalingan si Jazairo. Pero, tanong nito, sa tingin ko ito na rin ang huling beses na makikipagkita ako sa'yo. Nagsalubong ang kilay nito na para bang hindi nito nagustuhan ang narinig. And why? May nagawa ba ako hindi mo nagustuhan? Wala. Sa katunayan ay sobrang naging mabait ka sa akin at napakaswerte ko rin na naging magkaibigan tayo. Masaya ako na nakilala kita. Pero nag-aalala ako na baka maapektuhan ka sa sinabi ng iba tungkol sa atin. Nag-aalala ako para sa'yo. What do you mean by that? Baka mawala na rin ng respeto ang mga tao sa'yo kapag patuloy ka pang lumapit sa akin. Ayoko mangyari yun. Hinawakan ni Jazairo ang kanyang kamay. Wala akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin at iisipan ng ibang tao, Len. Pero wala akong pakialam sa kanila. Seryoso na pahayag nito. Hindi naman silang dahilan kaya binabalik-balikan ko ang Santa Elena. You are the reason why I keep coming back, Len. Hindi lang ang opinion nila. Pero iniiwas niya ang tingin. Pagdating sa estado ng buhay, magkalayo ang ating agwat. Hindi ka dapat na nakikipagkaibigan sa isang kagaya ko. Baka isipin din ng iba na masyado ko nagpapagamit sa akin. Wala akong pakialam sa agwat ng estado natin sa buhay. I want to be friends with you.
Kamuhian man ako ng lahat at pagsabihan man nila ako ng kung ano-anong masasakit na salita, wala akong pakialam sa kanilang lahat. Inabot ni Jazairo ang kanyang kamay. I told you, hindi silang dahilan kaya paulit-ulit akong bumabalik sa lugar na to. Not even our azucarera. You are the reason, Len. Bagaman plinano na Lynette na umiwas kay Jazairo para hindi ito mahila pababa sa gulo ng kanyang buhay, hindi naman ito pumayag. Walang magawa si Len, lalo pat masaya rin siyang malaman na walang pakialam ang binata sa sinabi ng iba. Ang simpleng pagyakap nito sa kanilang pagkakaibigan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang sigla. Salamat, Jazairo. Ang mahina, ngunit taos-pusong na isatinig niya habang nakatingin sa binata. Don't ever think of avoiding me, Len. I won't let you. Sagot ni Jazairo. May diin sa bawat salita na tila ba isang pangakong hindi nito kailanman sisirain. Santa Elena nagbakasyon si Jazairo at doon na nito ipinagdiwang ang 18 kaarawan. Ipinadala nito ang isang imbitasyon kay Lenlen. Inimbitahan sila sa azucarera na pag-aari ng kanilang pamilya. Bagamat natutuwa si Lenlen sa kabutihan ng binata at pamilya nito, naging usap-usapan nito sa kanilang lugar, lalo na sa kanyang mga pinsan at tiyahin. Muli, narinig niya ang mga bulong-bulungan at puna. Ang anak na mong kukulang pupunta raw ng azucarera? Napaka-ambisyosa. Bulong ng isa sa kanyang mga pinsan. Pinagtatawanan na tuloy tayo ng ibang tao. Nakakahiya. Iniisip nila na masyado raw tayo magagamit at sip-sip sa mga Chavez. Dagdag ng kanyang tiyahin. Akala mo naman kasi kung sino silang pamilya. Masyado silang paimportante. Ani nung isa, nakapatid naman ng kanyang ina. Ngunit hindi alintana ni Jazairo ang lahat ng iyon. Gayun din ang mga magulang nito na patuloy na magiliw at magalang sa kanya kahit mag-isa lang siyang pumunta sa kanilang lupain dahil walang magbabantay sa kanyang ama kung kaya hindi na sumama ang mama niya. Hay nako Len, yung mama mo talaga. Kay bata-bata mo pa ginawa ka ng bait para lang makaahon kayo sa hirap? Pagpaparinig ng kanyang tiyahin. Sandali niya naman itong sinulyapan. Ano pong ibig niyong sabihin, Chang? Sus, nagkukunwari ka pang walang alam. Siguro yung napagplanuhan niyo ng akitin mo ang anak ng may-ari ng azucarera para kapag siyang naging asawa mo, hindi na ulit kayo maghihirap. Ganun naman talaga mga mahihirap, hindi ba? Sa mga mayayaman sila kumakapit kasi hindi nila kayang iangat ang kanilang mga sarili mula sa hirap. Napuno ng pait ang pakiramdam ni Len habang naririnig ang masasakit na mga salita mula sa kanyang tiyahin. Hindi lamang iyon, ramdam niya rin ang unti-unting pag-init ng kanyang ulo. Ngunit dahil ito ay kanyang tiyahin at higit na mas matanda sa kanya, pinili niyang magpakahinahon. Nagkakamali po kayo, Chang. Mahinahon niyang tugon kahit pa nanginginig ang kanyang boses. Kaibigan ko lang po si Jazairo. Wala po sa plano namin ni Mama na gamitin siya para makaahon sa hirap. Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin niya, kita niya sa mga mata ng tiyahin niyang si Maring ang duda at panlalait. Hindi ito maniniwala. Sa halip, lalo pang tumalim ang titig nito. Parang naghahanap pa ng masisilip na butas sa kanya. Sa kabila ng sakit at pagod na ipaglaban ng sarili, napagtanto ni Lenlen na wala siyang mapapala sa magpapaliwanag sa isang taong sarado ang isip. Hindi niya kailangang magpaliwanag pa. Kung ayaw na lang maniwala sa kanya, bahala na sila. Sanay na rin naman siya sa panghuhusga ng mga tao, lalo na ng kanyang mga tiyahin. Hinayaan na lamang niya ang tiyahin sa iniisip nito. Ang mahalaga para kay Lenlen ay alam niya sa kanyang puso na wala siyang ginagawang masama. Kilala ni Lenlen si Jazairo at kilala rin niya ang sarili niya. Hindi nila kailangang patunayan sa kahit ano at kahit sino na ang kanilang pagkakaibigan ay malinis, totoo at walang halong pag-iimbot. Babalik ulit ako dito sa susunod na bakasyon. Paalam sa kanya ni Jazairo nung kailangan na nitong bumalik sa Italia. Ngumiti siya sa mabuting kaibigan. Mag-ingat ka roon. Ikaw rin mag-ingat ka dito. Natigilan si Lenlen nang bigla siyang yakapin ni Jazairo. Pangako, babalik ako. Baka matagalan nga lang pero babalikan pa rin kita. At sana sa pagbalik ko,
Magkaibigan pa rin tayo. Niyakap niya itong pabalik. Oo naman, ikaw pa rin ang best friend ko. Kumawala na ito sa yakap at saka tiningnan siya sa mga mata ng may ngiti. Magpakabait ka ha. May kailangan ka, sabihan mo lang sa mga nangangasiwa ng asukarera. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Wala siyang naging balita sa mga Chavez. Bigla na lang nawala ang anumang balita tungkol sa pamilya Chavez. Wala nang dumaan ng mga mamahaling sasakyan sa asukarera. Wala nang mga manggagawang naglalakad papunta roon at higit sa lahat, naglaho na rin si Jazairo. Pumutok ng balita sa baryo. Ang asukarera ng mga Chavez ay ipinagbibili na sa ibang negosyante. Maraming haka-haka ang nagsimulang kumalat. Baka nalugi ang negosyo nila. Usap-usapan ng mga tao sa palengke. Ang sabi, masyado raw silang magastos kaya ayun, unti-unti silang nalubog sa utang. Siguro nga kaya bumalik na sila sa Italy. Hindi na nila kinayang kahihiyan dito. Sabi pa ng isang tendera. Bagamat hindi niya nais maniwala sa mga naririnig, hindi rin maitatanggi ni Lenlen ang biglaang pagkawala ng mga Chavez mula sa Ilana. Naiwan si Lenlen na nagtataka at nagtangkang unawain kung ano nangyari. Subalit sa kabila ng kawalan ng kasagutan, sinubukan niyang tanggapin ang sitwasyon. Pinangahawakan na lamang niya ang alaala ng kanilang masayang sandali. Kahit pa ang mga iyon ay unti-unti nagiging malabo tulad ng mga bagay na pilit niyang kinakalimutan. Pinanghahawakan niya pa rin ang pangako noon sa kanya ni Jazairo na babalik ito sa Elena. Naniniwala siya na isang araw, muli itong magpapakita sa kanya. Noong sumapit ang 16 na kaarawan ni Lenlen, dumating ang isa sa pinakamabigat na dagok sa kanyang buhay. Ang kanyang ina, na noon ay siyang tanging bumubuhay sa kanilang pamilya, ay nagkasakit. Hindi na ito makakilos ng maayos kaya tulad ng kanyang ama, nanatili na lamang ito sa kanilang bahay. Halos buong araw na nakahiga sa kama. Dahil dito, napilitan si Lenlen na tumigil sa pag-aaral. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na biglang napunta sa kanyang balikat. Siya na ang nag-asikaso ng lahat. Mula sa bahay, pagkain, at kahit ang pag-aalaga sa kanyang mga magulang. Ang lahat ng ito ay ginawa niya sa kabila ng kawalan ng katiyakan kung paano sila magpapatuloy. Sa gitna ng lahat ng hirap, napabuntong hininga si Lenlen habang nag-iisip. Hindi niya mapigilan ng sarili na matanong ang langit kung bakit tila siya na ang laging pinagdidiskatahan ng tadhana. Buong buhay niya ay naging mabait naman siya. Naging mabuting tao siya. Ginawa niya ang lahat para maging isang mabuting anak at maging isang mabuting tao. Kahit na maraming mga nanghuhusga at nanghahamak sa kanya, ay pinili niya pa rin na maging mabuting tao. Pinili niya pa rin na magpakumbaba at intindihin sila. Ginawa ni Lenlen ang lahat ng kanyang makakaya. Walang araw na lumipas na hindi siya nagsumikap. Gumising siya ng maaga upang maghanap ng mga mapagkakakitaan. Naghanap siya ng mga trabahong maaaring gawin ng isang batang katulad niya. At kahit na pagod na siya, hindi niya iniinda ang sakit ng katawan o ang hapde ng sikmura. Para sa kanya, ang bawat pagod ay sulit basta't maiahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Ang pangarap niya ay simple lamang, isang buhay na magaan. Isang buhay na hindi na nila kailangang alalahanin kung anong kanilang kakainin sa mga susunod na araw. Pangarap niya ang isang hapagkainan na puno ng masarap na pagkain, puno ng masayang halakhak at pag-asa. Pangarap niyang makita ang kanyang mga magulang na hindi na nangangamba, na hindi na kailangang magpasa ng bigat ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, tila mas lalo pang lumalayo ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Hindi siya kailanman binigyan ng pagkakataon ng mundo na makaramdam ng ginhawa. Sa halip, tila paulit-ulit siyang binibigyan ng dahilan para sumuko. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang mga luhang hindi niya mapigil. Hindi pa pwedeng kahit minsan maranasan namin na maging masaya. Napakalaki ba ng kasalanan ko para ganito kalaki ang galit ng mundo sa akin? Ang bigat ng realidad ay tila unti-unting dumudurog sa kanya. Ngunit kahit na ganon, hindi niya magawang itigil ang laban. Siguro nga, may nagawa ko malaking kasalanan.
Naisip niya. Hindi ko man lang alam kung ano, pero tiyak ko yun na iyon ang dahilan kung bakit palagi na lang ako pinaparusahan. Hindi niya maiwasang balikan ang mga masasakit na salita ng kanyang mga tiyahin. Galit sa inyo ang Diyos, mga kampon kayo ni Satanas. Madalas silang sinasabi. Hindi na maaawa sa inyo ang Diyos, baka nga ay karma nyo na yan eh. Bagay lang sa inyo yan. Ganyan ang napapala ng mga taong hindi marunong sumunod sa utos ng Diyos. Kinakarma. Ang mga salitang iyon na dati pilit niyang binabaliwala dahil ang sabi ng kanyang ina ay hindi naman daw totoo yon, ay unti-unting tumingo sa kanyang puso. Nagsimula siyang maniwala na marahil nga ay totoo ang sinasabi ng mga tao na baka nga sila ay isinumpa. Na baka nga ay may malaking galit ang Diyos sa kanila. Na baka nga ay kampon sila ni Satanas, kaya sila pinahihirapan. Na baka nga ay karma nila ito. Ngunit kahit na ganon, pilit pa rin siyang bumangon araw-araw. Pinilit niyang alagaan ang kanyang ina at panatilihing maayos ang kanilang tahanan. Sa kabila ng mga luha at pagod, umaasa pa rin siyang darating ang araw na matatapos din ang lahat ng paghihirap nila. Kahit na sa ngayon, ang tanging nakikita niya ay kadiliman. Kahit na parang imposible, nananatili sa kanyang puso ang isang maliit na tinig na umaasang baka isang araw. Sa wakas, makaramdam din sila ng ginawa. Anak yan ang mangkukulam. Malas yan, kaya yan hindi sila mahal ng Diyos kasi gumagawa sila ng masama. Nakakatakot ang pamilya niyan, mga baliw sila. Iyon ang mga madalas sasabihin sa kanya ng mga tao sa kanilang lugar. Bata pa lang, halos yun na rin ang nakasanayan ni Lenlen na marinig. Kahit sarili nilang mga kamag-anak, ay iyon din ang sinasabi sa kanya. Baka nga hindi anak ng tao yan eh. Siguro anak talaga yan ni Satanas kasi mangkukulam ang mama niya. Baka inanakan kapalit ng kapangyarihan na makasira ng buhay ng iba. Para sa akin, bagay lang sa pamilya nilang nangyayari sa kanya. Baka talagang karma ng nila yan. Parusa sa kanila ng Diyos. Tingnan mo na lang, matapos pumutok ang balita na mangkukulam sila, nagkasakit ang kanyang ama. Na-stroke pa. Para bang naging parte na ng buhay niya ang mga masasakit na salita na iyon. Parte na ng buhay niya ang kanilang mga panghuhusga. Hanggang sa nakilala niya si Jazairo. Isang taong hindi man lang siya hinusgahan sa kabila ng masasakit na sinabi sa kanya ng mga tao. Ang siyang tao, maliban sa mga magulang niya na nagsabi sa kanya ng magaganda. Walang pagkamunghi, walang pandidire o takot. You're beautiful, Len. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Wala akong pakialam sa agwat ng estado ng buhay natin. I want to be friends with you. Kamuhian man ako ng lahat at pagsabihan man nila ako ng kung ano-anong masasakit na salita. Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Maayos na sana ang lahat. Naranasan niya na sana ang naging masaya. Natutunan niya na sanang tanggapin ang lahat matapos dumating ni Jazairo sa kanyang buhay. Subalit, mukhang tama nga ang mga tao sa kanilang lugar. Baka nga, isa siyang malas. Baka nga'y may galit sa kanyang mundo. Dahil unti-unti, iniwan siya ng mga taong mahalaga sa kanya. Namatay ang magulang niya. Sabay silang nawala. Magkasunod sila na kinuha ng langit sa kanya. Hindi na ulit bumalik si Jazairo. Unti-unti ang liwanag na inakala niyang nahanap niya na ay naglaho at ang mundo niya ay tuluyang binalot ng kadiliman. Para bang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Bawat oras ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pakiramdam niya, nalulunod siya sa isang dagat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Walang kamay na inaaabot upang siya'y sagipin. Napapagod na siya. Paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya maghihirap? Kailan niya makakamit ang tunay na kaligayahan? May pag-asa pa kaya para sa kanya? O baka ito na ang kanyang kapalaran? Ngunit sa kabila ng lahat, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang humihiling. Umaasang balang araw ay mababago pa rin ang kanyang kwento. Na baka kahit papaano ay may liwanag pang naghihintay sa dulo ng madilim na lagusan na kanyang tinatahak.
Temporary blindness. Iyon ang nangyari sa kanyang mga mata. Seryosong pahayag ng doktor na tumingin sa mga mata ni Lenlen matapos siyang mawala ng paningin. May pag-asa pa bang bumalik ang aking paningin, doktor? Natatakot niyang tanong sa doktor. Yes, basta maagapan at hindi pabayaan makakabalik pang paningin mo. Pero kung hindi mo ito mapapagamot, maaari na mauwi ito sa permanenteng pagkabulag. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lenlen sa sandaling marinig niya ang salitang yon mula sa doktor. Ang bawat salita ay tila isang matalim na punyal na tumama sa kanyang puso. Paulit-ulit. Hindi niya alam kung paano haharapin ang posibilidad na mawala ng liwanag ang kanyang buhay. Na ang lahat ng kulay, liwanag at anyo ng mundong kanyang kinagigisnan ay maglalaho na lamang. Bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi mapigilan. Parang ilog na walang balak tumigil sa pag-agos. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, ang higit na sumugat sa kanyang damdamin ay ang kawalan ng anumang yakap o salita ng pagdamay. Wala siyang karamay. Wala siyang malapitan. Pakiramdam niya napakalayo ng Diyos. Parang iniwan siya ng mundo na parang wala siyang halaga. Bakit ako? Bakit ganito? Bulong niya sa sarili habang ang mga mata niya ay lumululod sa luha. Ang tahimik na kwarto ay parang naging dagat ng kanyang pag-iisa. Walang kahit na isang tao na naroon para tapikin ang kanyang balikat o saluhin ang kanyang lungkot. Mag-isa niyang pinapasa ng lahat, habang ang bigat ng kanyang sitwasyon ay tuluyang nagpapabagsak sa kanya. Pakiramdam niya, hindi na siya mahalaga, na para bang kahit ang kalangitan ay piniling talikuran siya. Paano ba nangyari sa'yo to? Nag-aalala na tanong sa kanya ng isang babae. Hindi niya ito makita, ngunit alam niya na isa itong nurse na may malasakit sa mga pasyente. Dahil po sa akin, tiyahin, sagot niya na ang tinig ay nanginginig. Pinalinis po kasi niya ako ng glass wall sa kanilang shop na inuupahan. Hindi niya sinabi sa akin na ang lahat po pala ng salamin na naroon ay hindi na matibay. Dahil po sa nangyari, nabasag ang mga salamin, nabagsakan ako at ang aking mga matang napuruhan. Grabe naman pala nangyari sa'yo. Tapos hindi ka malang nila sinamahan dito? Napayo ko si Lenlen. Hindi po. Nako, itaig pa nila si Judas. Hindi mo lang ba sila natakot na maaari kang tuluyang mabulag? Humiga siya ng malalim. Hindi rin po. Wala ka bang balak na sampahan sila ng kaso? Kahit po gustuhin ko man na magsampa ng kaso laban sa kanila, tsak po ko na hindi pa rin ako mananalo. May mga kapit at connection pa sila. Hay, napahinga ng malalim na babae. Ganyan talagang ibang mga kamag-anak ngayon. Minsan para bang mas pamilya mo pang ibang tao na hindi mo naman nga kaano-ano. Kasi kung pamilya o ang mga kamag-anak natin, kadalasan sila pa yung humihila sa atin pababa. Minsan ay sila pang mortal natin mga kaaway. Tumango si Lenlen at mabigat ang kanyang loob. Ngunit wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan ng kanyang sitwasyon. Siguro tama po kayo. Kaya nga po hindi ko na iniisip na maghanap ng hustisya sa kanila. Sa totoo lang, nasanay na rin po ako. Parang wala nang bago. Napansin ng babae ang lungkot niya at tila nadurog ang puso nito. Len, Ineng, napakabata mo pa. Marami ka pang mararating sa buhay. Alam ko na may araw pang darating at pagtatagumpay ka rin. Alam kong mahirap, pero hindi mo pwedeng hayaan na manatili ka sa ilalim ng anino nila. Kailangan mong bumangon. Hindi para patunayan ang sarili mo sa kanila, kundi para sa sarili mo at sa mama mo na alam kong patuloy na nagdadasal para sa'yo. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Lenlen. Salamat po sa mga payo ninyo. Pero minsan pakiramdam ko po, kahit anong gawin ko parang walang saysay. Parang paulit-ulit lang ang sakit. Paulit-ulit akong binabalik sa kawalan. Alam mo, Len, sagot ng babae, hindi ang mundo ang magbibigay sa'yo ng saysay. Ikaw mismo ang gagawa nito. At kahit gaano kabigat ang dinadala mo, tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa. Lagi may mga taong handang tumulong at magmalasakit kagaya ko. Sa sandaling yon, naramdaman ni Lenlen ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib.
Bagamat mabigat pa rin ang kanyang kalooban, ang sinabi ng babae ay tila isang sinag ng pag-asa na pilit niyang pinanghahawakan. Akala ni Lenlen ay sapat na ang paghihirap na yon. Akala niya kahit papaano ay makakaramdam din ng awa sa kanyang mga pinsan at tiyahin niya dahil silang may kasalanan sa nangyari sa kanya. Subalit, di man lang sila nakaramdam ng guilt. Sa halip, sa mga mata nila ay para bang bagay lang sa kanyang nangyari. Napakagatlabi si Lenlen habang inaalala ang mga mapanirang salita ng kanyang mga kamag-anak. Karma mo na yan, Len. Karma mo dahil sa kasalanan ng magulang mo. Hindi ka makaligtas sa kaparusahan ng Diyos dahil sa mga ginawa nila noon. Mariing sabi ng isa niyang pinsan. Kahit anong pilit niyang huwag bigyang pansin ng mga ito, tila ba ang bawat salita ay dumiretso sa kanyang puso. Nag-iwan ng sugat na hindi niya alam kung kailan maghihilom. Hindi niya maintindihan kung bakit tila napakabigat ng galit ng kanilang mga kamag-anak sa kanila. Wala naman silang ginagawang masama. Tahimik lang silang namumuhay sa kanilang maliit na mundo. Subalit ang bawat kilos nila ay pilit hinuhusgahan ng iba. Sa kabila ng sakit at galit na nararamdaman niya, mas pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa wala siyang laban, kundi dahil alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa mga taong hindi kayang makita ang katotohanan. Ngunit kahit ganoon, ang sakit ay nananatili sa kanyang dibdib. Hindi ko na alam kung anong kasalanan ko para mangyari ang lahat ng to. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malayo. Hindi ko na alam kung bakit kailangan kong pagdaanan to. Bakit hindi pa ako makalaya mula dito? Walang sagot ang hangin. Walang pag-unawa mula sa mga tao sa paligid. Sa mga mata nila, si Len ay isang simbolo ng kanilang paniniwala sa karma. Isang taong isinumpa at nakatakdang magdusa. Gaano man siya magsikap na maging mabuti. Sa pagkawala ng kanyang mga magulang, si Len ay tuluyang naiwang mag-isa sa mundong tila wala ng espasyo para sa kanya. Napilitan siyang tumira sa bahay ng kanyang mga tiyahin matapos ipag-utos ng kanilang mayor. Dahil sila ang tinuturing na pinakamalapit niyang kamag-anak. Pero sa likod ng tila magandang layunin ng pagkupkup sa kanya, ang tunay na motibo ay para lang sa magpakitang tao sa mayor upang mapalapit ang kanilang mga asawa at makakuha ng pabor sa munisipyo. Sa simula pa lamang alam na ni Lenlen na hindi siya tinanggap ng bukal sa loob. Ginawa siyang alila, lahat ng gawaing bahay, mula umaga hanggang gabi ay pinasa sa kanya. Habang abala ang kanyang mga tiyahin sa pagpapaganda at pakikihalubilo, si Lenlen naman ay nasa kusina. Naglilinis o di kaya ay nakaluhod sa sahig. Nagtatanggal ng mga dumi sa sahig na tila sumasalamin sa kanyang buhay. Parating marumi at walang nakaka-appreciate ng kanyang pagsisikap. Wala ka ng silbi, kundi maging alipin dito. Dapat nga magpasalamat ka pa't binigyan ka namin ng tirahan. Yun din ang madalas sasambitin ng isa niyang tiyahin. Sabay lingon sa kanya na parang wala siyang karapatang magsalita o magreklamo. Ang masakit pa, wala ni isang miyembro ng pamilya ang nagtangkang ipagtanggol siya. Sa tuwing makakakita siya ng pagmamaltrato, ang kanyang mga pinsan ay tila ba natutuwa pa. Para sa kanila, si Lenlen ay hindi bahagi ng kanilang pamilya, kundi isang pabigat na dapat pagsilbihan ng lahat. Hanggang sa dumating ang pinakamalaking trahedya sa buhay niya nung nawala ang kanyang paningin. Wala ka ng pakinabang. Galit na wika ng isa niyang tiyahin nang malaman ang nangyari. Anong gagawin namin sa isang bulag? Kami pa bang magpapakain sa'yo? At nang hindi na nila makita ang kahit anong silbi ni Lenlen sa kanilang buhay, pinili nilang itapon siya. Walang kahit anong babala. Itinulak siya palabas ng kanilang bahay kasama ang ilang perasong damit na isinilid sa isang lumang bag. Nakatayo siya sa harapan ng pintuan. Pinipilit maaninag ang mukha ng mga tiyahin at pinsan niya. Ngunit wala siyang makita. Hindi ang kanilang galit. Hindi ang kanilang kasakiman. Tanging ang malamig na tinig ng kanyang tiyahin ang kanyang naririnig. Huwag ka nang babalik dito, Len. Wala ka ng lugar sa bahay na to. Para siyang basang sisiyo noong pinalaya siya ng mga ito. Malakas ang buhos ng ulan ng mga oras na yon dahil sa wala siyang paningin. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nilalakaran.
Hindi niya alam kung anong inaapakan at hindi niya rin nakikita ang sasakyan na daraan. Akala niya wala na siyang pag-asa. Akala niya tuluyan na siyang tinalikuran ng mundo. Nawala na siya ng pag-asa. Nawala na rin ng tiwala sa Diyos. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin pala siya nito pinababayaan. Nagpadala ito ng isang tao sa kanya. Isang tao na tutulong at nakakapagpabago sa kanyang buhay. Isang malakas na tunog ng treno ang biglang narinig niya. Napahinto siya. Nanginginig sa takot. Ngunit hindi niya makita kung ano nangyayari. Naririnig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mabilis na yapak ng mga paa papunta sa kanya. Miss, ayos ka lang? Anong ginagawa mo dito sa gitna ng ulan? Ang sabi ng isang boses, may halong pag-aalala at kabaitan. Hindi siya makapagsalita agad. Pakiramdam niya sa wakas ay may nakarinig na sa kanyang tahimik na sigaw ng tulong. Sa gitna ng kanyang pagkalito at kahinaan, naramdaman niya ang maingat na paghawak nito sa kanyang balikat. Huwag ka mag-alala, ligtas ka na ngayon. Ang marahang sambit ng lalaki. Halika. Ang sabi ng madam ko ay tulungan daw kita. Mabait siya. Huwag ka matakot sa kanya. Nadaanan ka kasi namin kanina at naawa siya sa'yo. Sinakay siya nito sa sasakyan. Binigyan ng tuwalya upang matuyo ang kanyang sarili. Huwag ka matakot sa amin, ineng, hindi ako masamang tao. Sambit ng isang boses. Himig iyon ng isang matandang babae. Nakita kita kanina. Gusto kitang tulungan kaya huwag ka mag-alala. Dahan-dahan nagkumuhit ang ngiti sa kanyang labi at ang pag-asa ay muling nabuhay sa kanyang dibdib. Maraming salamat po, Ginang. Angelina, ang pangalan ko. Tawagin mo na lamang akong Lina. Mabait na sabi ng matanda. Bagay na bagay po sa iyong pangalan niyo. Para po talaga kayong hulog ng langit. Isang angel. Nanginginig pa rin ang boses niya. Ako po pala si Belenda Delethina Romero. Len na lang po itawag niyo sa akin. Bagay na bagay sa iyong pangalan mo. Napakaganda mong dalaga. Mabait pa rin na sambit ni Ginang Lina sabay hawak sa kanyang kamay. Huwag ka mag-alala, iha. Hindi kita pababayaan. Dinala siya ng mga ito sa isang ligtas na lugar. Sa bahay na pag-aari ni Ginang Lina at doon siya nito pinatuloy. Ang sabi nito ay maaari siyang manatili roon hanggang kailan niya gusto. Sobrang laki naman ang pasasalamat niya sa mabait na ginang. Nang malaman nito kung ano ang tunay na nangyari sa kanya, kung paano siya nabulag, at malaman din na siya ay ulilang lubos, labis na naawa ang naramdaman ng ginang para sa kanya. At dahil mayaman at matanda na rin, kaya walang kasama sa buhay, ang sabi ni Ginang Lina, ang yaman nito ay gagamitin na lang para tulungan siya. Kesa raw mapunta sa hindi nito alam kapag nawala na ito. Ngunit dahil sa labis siyang nahihiya, hindi niya kagad tinanggap ang alok nito. Pakiramdam niya kasi masyado niyang tinitake advantage ang kabaitan ng mabait na ginang. Ganon pa man, tinanggap niya ang alok ni Ginang Lina na doon muna siya sa mansyon nito manirahan habang siya ay nagpapagaling. Len, iha, kumain ka na. Nagluto ako ng masarap na sinigang. Sabi sa kanya ng mabait na kasambahay ni Ginang Lina, si Manang Helga. Salamat po, Manang. Kumain ka ng marami, humigop ka ng sabaw para mas lalo kang lumakas at saka para madagdagan naman ang timbang mo. Mag-iisang linggo ka na dito pero hindi ka pa rin tumataba. Napakakaunti mo lang kasing kukumain. Nahihiya siyang umiti. Opo, kakain po ako ng marami. Nasanay lang po kasi ako na konti lang kinakain dahil sa yun pong pinapakain sa akin ng mga tiyahin ko. Nako, kung ano nakasanayan mo ron, huwag mo nang gawin dito. Malaya mong gawin at kainin lahat ng gusto mo dito sa bahay ni Ma'am Lina. Napakabait niya kasi at ang gusto niya, bumuti ang lagay mo. Tumango siya. Napakabait niya po talaga, no? Nako, sinabi mo pa, iha. Wala na ako masabi sa kabaitan ni Ma'am Lina. Siya na talaga. Sumang-ayon naman siya sa sinabi nito. Dahil para rin kay Lenlen, wala ngang kapantay ang kabaitan ni Ginang Lina. Kumain na po ba siya? Naku, hindi pa, iha. Mamaya pa siya kakain. Nagpapahinga pa siya ngayon. Mauna ka nang kumain. Ako na mamayang bahala kay Ma'am Lina. Tumango ulit siya dito. Salamat po.
Dahil sa taglay na kabaitan ni Ginang Lina, marami sa mga tao ang labis ang respeto at paghanga dito. Kabilang naroon si Lenlen na ang tingin kay Ginang Lina ay biyaya mula sa Diyos. Sa kabila ng pagiging abala sa negosyo at kawang-gawa, nanatili itong simple at mapagkumbaba. Madalas itong sabihin na ang yaman ay biyayang ipinagkatiwala lamang dito upang maibahagi sa iba. Ngunit ayon sa ibang mga kasambahay sa mansyon na matagal nang kasama ni Ginang Lina, sa likod daw ng magiliw nitong anyo at pagtulong sa kapwa, madadama raw ang lungkot nito. Kahit maraming tao ang humahanga dito, walang nakakaalam kung ano ang tunay na dahilan ng pag-iisa nito. May mga gabi raw na maririnig nilang mahinang hikbe mula sa kwarto nito. At tuwing may espesyal na okasyon tulad ng Pasko o Bagong Taon, tahimik lang ito nagmumuni-muni sa veranda habang nakatingin sa bituin. Parang may kulang, kahit pa napakarami nitong nagawang mabuti sa kanyang buhay. Siguro, ang yaman niyang dahilan kung bakit walang naglakas loob na lumapit sa kanya. Akala siguro ng iba dahil marami siyang pera, hindi niya kailangan ng pagmamahal o pamilya, sabi ng isa sa mga kasambahay. Ngunit may iba rin namang nagsasabing baka pinili talaga ni Ginang Lina ang ganitong buhay. Marahil ay may malalim na dahilan kung bakit ito nananatiling mag-isa. Isang kwento na tanging ito lamang ang may alam. Nagbalik na ang paningin ko. Naiiyak na sabi ni Lenlen nung isang umaga. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ang liwanag na ilang buwan na nawala sa kanya. Ang paligid na akala hindi niya na makikita ay muling bumalik. Parang isang himala ang nangyari. Magpapacheck up pa lang sana siya sa susunod na linggo, ngunit heto at bumalik na ang paningin niya. Halos hindi makapaniwala si Lenlen sa nangyari. Agad siyang bumangon mula sa kama. Nanginginig pang mga kamay habang hinahaplos sa mga mata niya. Napuno ng luha ang kanyang pisngi. Ngunit ngayon ay luha ng saya at pasasalamat. Ang paligid na dati ay isang madilim na mundo para sa kanya ay muli niya nasilayan. Kahit hindi pa man ito ganap na malinaw. Salamat. Diyos ko, salamat. Mahina niyang bulong habang patuloy na umiiyak. Agad niyang tinawag si Manang Helga na agad naman na pumasok sa kanyang kwarto nang marinig ang kanyang boses. Anong nangyayari, Len? Tanong nito, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Manang, bumalik ng paningin ko. Masayang sigaw ni Len. Halos hindi rin ito makapaniwala si Manang Helga. Lumapit ito kay Len at maingat na hinaplos ang pisngi niya. Totoo bang sinasabi mo, Len? Nakikita mo na ako? Tumango si Lenlen habang tumutulo pa rin ang luha. Opo, hindi pa po malinaw pero nakikita ko na po kayo. Ang mundo, ang liwanag, bumalik na po. Napayakap ito sa kanya. Napakagandang balita nito, Lenlen. Isa itong himala. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan ni Lenlen, muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Ang liwanag na bumalik sa kanyang paningin ay parang simbolo ng bagong simula. Isang pagkakataong muling mabuo ang sarili, magpatuloy at yakapin ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Excited na sana siyang ipaalam kay Ginang Lina ang pagbabalik ng kanyang paningin. Batid niya kasi na magiging masaya ito para sa kanya, subalit may sekreto siyang nalaman. May tinatago sa kanya si Ginang Lina. May sakit at malubhang sakit pala ito. At ayon pa kay Manang Helga, ay may taning na raw ang buhay nito. Ayaw niyang ipaalam sa'yo kasi alam niya na malulungkot ka. Baka raw kasi isipin mo na magiging mag-isa ka na naman sa mundo kapag nalaman mo may taning ng kanyang buhay. At baka raw piliin mo na wag nang lumaban. Paliwanag sa kanya ni Manang Helga na dahilan naman ng pagbuhos muli sa kanyang mga luha. Nanginginig ang mga kamay ni Len habang tahimik siya nakaupo sa kanyang silid. Hindi niya akalaing sa kabila ng kabutihan at pagmamalasakit ni Ginang Lina ay dinadala nito ang napakalaking pasanin ng mag-isa. Sa kabila ng lahat ng tulong at pagmamahal na binigay nito, pinili nitong magpasa ng ganitong bigat ng mag-isa. Hindi ko kaya mawala si Ginang Lina. Mahina niyang sabi sa sarili, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Pakiramdam niya ay muli siyang naiwan sa kawalan.
Pero alam niyang hindi niya maaaring hayaan ang sariling mawala ng lakas. Manang, ano magagawa ko? Paano ko siya matutulungan? Nagkibit balikat si Manang Helga. Halatang labis din nag-aalala para kay Ginang Lina. Wala na tayong magagawa, Len, kundi samahan siya sa nalalabi niyang panahon. Ipakita mo sa kanya na kahit anong mangyari, hindi ka susuko. Alam mo, Len, ikaw ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Ayaw niyang makita ka nasasaktan dahil alam niyang mas malala ang mga pinagdadaanan mo. Napabuntong hininga si Lenlen. Alam niyang tama si Manang Helga. Kahit masakit, kailangan niyang maging matatag. Pinal na ang kanyang desisyon. Lalaban siya. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Ginang Lina. Kung ito ang huling pagkakataon ay may papakita niya ang kanyang pasasalamat at pagmamahal, gagawin niya ang lahat upang maipadama kay Ginang Lina na hindi ito kailanman nag-iisa. Hindi niya agad sinabi na nakakikita na siya. Sa halip ay tinulungan niya si Manang Helga na alagaan si Ginang Lina at sa tuwing naririnig niya kung paano siya nito ibilin sa ibang mga kasambahay para raw hindi siya mahirapan muli, nadudurog ang kanyang puso. At the same time ay nakadadama rin siya ng labis sa saya. Hindi niya kailanman naramdaman ang pagmamahal at pagmamalasakit na iyon mula sa mga kamag-anak niya. Ang mama at papa niya lamang ang tanging nagmahal sa kanya. At ngayon, ang pagmamahal at pagmamalasakit at pag-aaruga ay nararamdaman niya mula sa isang tao na hindi niya naman kaano-ano. Damang-dama niya kung paano siya nitong pahalagahan, kung paano siya nitong itinuturing na sarili na rin nitong anak. Naisip niya kung gaano siyang kaswerte sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Kung noong una ay nakala niyang tinalikuran na siya ng Diyos, ngayon ay malinaw na sa kanya na may dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yon sa kanya. Hindi talaga siya nito iniwan at pinabayaan. Minahal siya ng Diyos at dinala siya nito sa piling ni Ginang Lina. Kapag dumating na ang araw na hindi na kita masasamahan, gusto kong sa'yo mapunta ang lahat ng laman ng kahon. Pero sa ngayon gusto kong malaman mo na mahal kita, Lenlen. Sa maigling panahon, naging malapit ka na sa akin at parang anak na rin kita. Kung may paraan nga lamang para manatili ako sa tabi mo habang buhay at alagaan pa kita ng matagal ay gagawin ko. Napaluha si Lenlen at niyakap niya si Ginang Lina ng mahigpit. Salamat po, Ginang Lina. Hindi ko po alam kung paano ako mabubuhay kung wala kayo. Pero pangako ko po, habang naririto kayo, aalagaan ko po kayo tulad ng pag-aalaga ninyo sa akin kahit na hindi niyo ako kaano-ano. Ang mga sandali yon napagtanto ni Lenlen na hindi dugo o apelyido ang batayan ng pagiging pamilya. Ito ay ang pagmamalasakit, pagmamahal at ang pagiging totoo sa isa't isa. Hindi nagtagal ay inamin niya na rin kay Ginang Lina na bumalik na nga ang kanyang paningin at ang matanda ay labis na natuwa para sa kanya. Sobrang masaya ito dahil alam nito na kapag nawala na raw ito, hindi na nito kailangan na mag-alala dahil muli niya nang makikita ang lahat. Masaya ako para sa iyo, Iha. Masaya ako na bumalik ng paningin mo. Hindi ko na kailangan mag-alala palagi pag mawala na ako. Naluluhang sabi sa kanya ni Ginang Lina. Maraming salamat po, Ginang Lina. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko po alam kung sa paanong paraan po kita mapapasalamatan sa lahat ng naging tulong niyo po sa akin. Para sa akin ay ikaw po ang biyaya ng Diyos. Niyakap niya ito ng mahigpit at ang luha niya ay muli ring nagunahan sa pagbuhos. Noong mga panahon na pakiramdam ko ay galit sa akin ng Diyos. Noong pakiramdam ko ay tanalikuran na ako ng mundo, bigla po kayong dumating. Kayo pong nagsilbi kong liwanag. Maraming salamat po. Ngunit sadyang hindi natin kontrolado ang buhay ng isang tao. Dahil isang taon lamang mula noong tuluyan ng bumalik ang kanyang paningin at unti-unti na siya nakakabawi mula sa lahat ng paghihirap niya noon, kinuha na ng langit si Ginang Lina. Ganon pa man, walang pagsisisi si Ginang Lina dahil alam nitong natulungan siya nito na baguhin ang kanyang buhay. At ang pinaka hindi niya inaasahan ay noong sinabi sa kanya ng abogado ni Ginang Lina na iniwan daw nito sa kanya ang halos lahat ng mga ari-arian nito at ang mga negosyo, ngunit saka lamang niya iyon makukuha
kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral. Iyon daw kasi ang nasa huling habilin ni Ginang Lina. Gusto nito na makapag-aral siya sa ibang bansa at magkaroon ng maayos sa buhay. Malayo sa dati niyang buhay at higit sa lahat sa kanyang kamag-anak. Nagulat at natuwa naman si Lenlen sa balitang yon. Pero mas nangingibabaw sa kanya ang saya at pasasalamat sa pagtitiwala sa kanya ni Ginang Lina. Ang lahat ng yon na iniwan sa kanya ni Ginang Lina ay isang malaking responsibilidad. Pero sa kabila ng takot at alinlangan, nangako siyang gagawin ang lahat at hindi niya sisirain ang tiwala sa kanya ni Ginang Lina. Pinapangako ko po, Ginang Lina, hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ko rin po sasayangin ang pagkakataon na binigay niyo po sa akin. Sabi ni Lenlen habang nasa tabi niya ng puntod ni Ginang Lina. Katulad ng nasa huling habilin nito, sa ibang bansa nga siya nag-aral. Nag-take siya ng mga special exam para ma-accelerate. Hanggang sa pagtungtong ng edad na 22 ay nakuha niya na ang degree sa business management. 2 taon siyang nag-training sa London hanggang sa nakuha niyang certificate at pumasok na siya sa kumpanya ni Ginang Gina. Hindi agad ibinigay sa kanya ang katayuan ng pagiging CEO dahil kailangan niya pa ng maraming experience. Ngunit alam ng lahat na pagdating ng panahon ay siya ang magiging CEO at siya rin ang bagong may-ari ng kumpanya. Hindi namin lubos akalain na ikaw talaga si Lenlen. Manghang sabi sa kanya ng isang ginang nung bumalik siya sa Ilana para bumili ng mga lupain doon. Ako nga po talaga ito, sagot niya na may ngiti sa labi. Pinatanda lang po ng panahon. Nako, sobrang ganda mo na, iha. At kita mo nga naman, sobrang yaman mo na. Ikaw na yata ang pinakamayaman sa buong Santa Elena. Wika ng isa pang ginang. Oo nga pala, nabalitaan mo na ba kung ano mga nangyari sa mga kamag-anak mo dito? Hindi po, wala po akong koneksyon sa kanila. Tugon niya. Nako, kinarma sila dahil sa ginawa nila sa'yo noon. Nung umalis ka, nasunugan sila. Isa pa nga sa mga pinsan mong namatay sa sunog. Si Joey. Walang natira na kahit ano sa lahat ng mga napundar at pag-aari nila. Ayun, tuluyan silang naghirap. At ang iba naman sa mga pinsan mo maagang nabuntis. Ang iba iniwan ng asawa. Lahat sila hindi pinalad sa kanilang mga naging asawa kasi lagi silang sinasaktan. Hindi niya inaasahan ang mga nangyari sa kanila. Ngunit sa totoo lang ay wala na rin silang pakialam sa kanila. Matapos ang lahat ng mga ginawa nila sa kanya noon, sinabi nila sa kanyang sarili na hindi niya na sila ituturing na kamag-anak. Wala nang galit. Sadyang binaon niya lang silang lahat sa limot at mas pinili niya na mapabuti ang kanyang sarili. Pinili niya na hindi sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Diyos at ni Ginang Lina. Mama, Papa, masaya at successful na po ako ngayon. Lumuluha niyang sabi habang nasa puntod siya ng kanyang magulang. Sana po ay proud kayo sa akin sa lahat ng mga narating at nalampasan ko. Sa totoo lang may panghihinayang din po ako na nararamdaman kasi kung kailan kayang-kaya ko na ibigay sa inyong lahat, wala na kayo. Pero alam kong masaya kayo kung nasan man po kayo ngayon. Alam ko rin po na kasama niyo ngayon si Ginang Lina at niyayakap niyo siya para sa akin. Nanatili siya roon ng ilang oras at patuloy niya lang na kinakausap ang magulang niya hanggang sa may magsalita mula sa likuran niya at laking gulat niya ng pagharap niya sa kanila ay nakita niya ang mga kamag-anak niya. Ang kanyang tiyahin at pinsan na sobrang laki ng tinanda at binaba ng mga timbang. Len, nandito kami para humingi ng tawad sa iyo. Panimula ng kanyang tiyahin. Patawarin mo kami, Len, sa lahat ng naging kasalanan namin sa iyo. Sabi naman ni Zoe. Pinagsisisihan namin ang lahat ng mga nagawa namin sa iyo noon, Len. Sabi rin ni Penny na talagang lumuhod pa sa harapan niya at ganun din ang ginawa ng tiyahin niya. Humiga siya ng malalim. Sa totoo lang ay kinalimutan ko ng ginawa niyo sa akin noon. Naibaon ko ng lahat na yon sa nakaraan. Kung iniisip niyong galit pa ako sa inyo, ako na mismo magsasabi sa inyo na hindi na. Pero kung iniisip niyo na tutulungan ko kayo, ako na rin mismo magsasabi sa inyo na hindi mangyayari yon. At kahit kailan, hindi kayo makakapasok sa alinman sa mga pag-aari ko.
Matapos niyang sabihin yun, nagpaalam na si Lenden sa kanyang magulang at iniwan niya na roon ang kanyang mga tiyahin at pinsan na walang ibang nagawa kundi ang pagmasdan siyang umalis. Nung siya'y tumuntong sa edad na 25, ang sabi sa kanya ng attorney ay kailangan niya na magpakasal sa isang maimpluwensya at kilalang CEO ng malalaking kumpanya para mas lalo pa daw nilang mapagtibay ang kumpanya na tinatag ni Ginang Lina. At dahil nga sa gusto niya lang ay piling maayos at successful ang kumpanya ni Ginang Lina, sumunod siya. Are you really Belinda Delfina Romero? Nauutal na tanong sa kanya ng napakagwapong binata. Isang kilala at respetadong CEO na siya raw ang pakakasalan niya. Hindi niya pa alam kung anong pangalan nito dahil ngayon niya pa lang ito nakita at biglaan din ang pagkakasabi sa kanya ng abogado ni Ginang Lina na kailangan niya na itong makilala. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon habang diretso na nakatingin sa kanya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, feeling niya ay sobrang pamilyar siya sa binata. Na para ba ang mga mata nito ay minsan na noong tumitig sa kanya ng matagal. Ako nga, bakit? Tanong niya. You don't remember me? It's me, Jazaira Chavez. Natigilan siya. Ikaw ba talaga yan? Ngumiti ito sa kanya. Yes, it's me. Hindi niya napigilan ng sarili at agad niya itong niyakap ng sobrang mahigpit. Paulit-ulit niyang sinabi kung gaano siyang kasaya na nakbalik na ito, na nandito na ulit ito, ang kanyang dating kaibigan, ang lalaki ay naging laman ng kanyang puso, ang lalaki na hanggang ngayon ay patuloy na sinisigaw ng kanyang damdamin. Masaya rin ako, nanginginig ang boses na sabi nito. Masaya ako na dito ka na, matagal kitang hinanap. Nung bumalik ako sa Elena, ang sabi ng mga tao ron ay wala ka na raw doon. At hindi raw nila alam kung saan ka pumunta kaya nalungkot ako. Hinahanap pa rin kita ngunit hindi na kita natagpuan. At ngayon nga masaya ako nandito ka na, Len. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Kumala siya sa yakap at gulat itong tiningnan. Hinanap mo ako? Bumalik ka sa Elena? Oo naman. Hindi ba't nangako ako sa'yo noon na babalikan kita? Hinawakan ni Jazairo ang mukha niya. Ilang taon man ang nagdaan bago tayo muling nagkita at nagkasama. Masaya akong kasama na ulit kita, Len. Inabot niya rin ang mukha nito at saka masuyo niyang hinaplos. Masaya rin ako, Jazairo. Hinintay kita noon. Matagal ako naghintay sa'yo ngunit kailangan kong umalis para ayusin ang aking sariling buhay. Siguro nga ay sinubok din sila ng panahon. Pinaghiwalay ng matagal para mas lalo pa nilang mapatatag ang kanilang mga sarili at pagtibayan ng kanilang loob para pagdating ng tamang panahon, pareho nila na masasandalan ang isa't isa. At ito nga ang tamang panahon na yon. Sino nga ba mag-aakala na si Jazairo pala ang siyang pakakasalan niya? Na ang dahilan kaya nila binenta ang azucarera nila noon, si Elena ay dahil sa naaksidente ang ama nito. Ngunit ngayon ay nakabawi na ulit ang mga Chavez at higit pa silang naging successful. Siguro nga tadhana ang may gawa. At siguro nga ay sila talagang tinadhana para sa isa't isa. Alam mo bang matagal na kitang gusto? Tanong ni Jazairo habang hawak nito ang kanyang kamay. Back then, hindi lang basta kaibigan ang tingin ko sa'yo. I liked you from the very start. Mga bata pa tayo noon pero alam kong ikaw na ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Sa lumipas na taon na hindi tayo nagkita at nagkasama, hindi na walang pagtingin ko sa'yo. Mas lalo pa nga itong lumalalim. At ngayon, ay mahal na rin kita. Mahal na mahal. Hindi ako nagkaroon ng ibang girlfriend. You are my first and last. At ikaw na rin ang pakakasalan ko. Napangiti siya at sobrang bilis din ang tibok ng kanyang puso. Mahal din kita, Jazairo. Hindi ko alam kung kailan at kung paano nagsimula dahil napakabata ako pa noon. Pero alam ko sa aking sarili na mahal kita. Higit pa sa inaakala mo. Sa labis sa tuwa ay niyakap siya nito ng mahigpit bago pinaglapat ang kanilang mga labi. Isang mainit at punong-puno ng pagmamahal na halik. Sa araw ng kanilang kasal, naroon ang lahat ng kamag-anak ni Jazairo na lahat ay masaya para sa kanilang dalawa.
At lahat sila ay proud na sabihin na ang pagmamahal nila sa isa't isa ay ang siyang patunay na hindi hadlang ang panahon o tagal na hindi pagkikita para humanap ng iba at mawala ang pag-ibig para sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!